Ang kadiliman ng kasamaan ay may kakayahang magkubli ng napakaraming katotohanan. Isang batang buhay na puno ng halina ang walang awang pinatay at itinago sa kailaliman ng yelo. Isang sikat na influencer na hinahangaan ng marami dahil sa kanyang mga mapang-akit na larawan at maihalos 100,000 na followers sa Instagram. Bakit kailangang magtapos ito sa isang trahedya? Ang isang karumaldumal na aksidente na tila nagkataon lamang ay siya palang magbubukas ng isang nakagugulantang na lihim. Sa likod ng kasong ito, may isang kriminal na may kaluluwang demonyo. Isang taong handang gawin ang lahat para pagtakpan ang kanyang krimen. Ang paglalakbay tungo sa paglalahad ng katotohanan ay yayanig sa lahat. Madaling araw noong Agosto 8, 2017, makapal na hamog ang bumabalot pa sa Cannon Road, ang tanyag na daanan sa kabundukan na nag-uugnay sa Maynila at Baguio. Ang rutang ito, bagamat maganda ang tanawin, ay sadyang mapanganib dahil sa matatalim na kurbada nito na humahamon sa husay ng bawat driver. Si Manong Ben, isang veteranong driver ng bus na bumabaybay sa rutang Cubao-Baguio, ay maingat na nagmamaneho ng kanyang bus na mailulang 45 pasahero sa likuran ng isang malaking truck na freezer van. Ang tahimik na kapaligiran ng umaga ay binasag ng mga kakaibang tunog mula sa truck sa kanyang harapan. Ano ba to? Bulong ni Manong Ben nang makita niyang gumedjuwang ang truck sa nakakatakot na paraan. Ang truck ay nagpapalipat-lipat mula sa kabilang linya patungo sa kabila na parang isang hayop na lango sa alak. Ang mga gulong nito ay lumilikha ng nakaririnding tili sa sementadong kalsada. Agad na binagalan ni Manong Ben ang takbo at nagpanatili ng ligtas na distansya, habang sa loob-loob niya ay minumura ang driver sa unahan na marahil ay inaantok o di kaya ay sabogi sa iligal na droga. Paulit-ulit niyang binuksan ang kanyang high beam o ilaw para magbigay ng babala. Ngunit walang saysay. Ang truck ay hindi nagpapakita ng senyales ng pagbagal. Sa halip, bigla itong humarurot, umugong ng malakas, at humagibis na parang palaso. Diyos ko, baliw siya, sigaw ni Manong Ben sa harap ng kanyang mga mata, isang karumaldumal na pangyayari ang naganap. Ang truck na may freezer ay bumangga ng diretso sa bakal na harang o barrier, na nabali na parang isang maliit na patpat. Matapos ang ilang sandaling paglutang sa ere, ang dambuhalang sasakyan ay tuluyang nahulog sa malalim na bangin, nag-iwan ng kawalan at tunog ng nagkakalampagang bakal na umaalingaw-ngaw mula sa ibaba. Agad na itinabi ni Manong Ben ang kanyang bus. Sa nanginginig na mga kamay at tuhod, tinawagan niya ang Highway Patrol Group at ang mga rescue team. Sa loob lamang ng 15 minuto, ang mga sirena na nakabibingi ay bumasag sa katahimikan ng kabundukan. Mabilis na dumating ang mga otoridad sa lokasyon, kinordonan ang pinangyarihan ng krimen at sinimulan ang mahirap na proseso ng rescue. Ang matarik na bangin, makapal na talahib, at mahirap na daanan ay nagpahirap sa paglapit sa truck. Inabot ng halos 2 oras bago matagumpay na nakababa ang rescue team gamit ang mga lubid patungo sa lokasyon ng aksidente. Ang unahang bahagi ng truck ay wasak na yupi matapos ang matinding impact. Sa loob ng driver's seat, isang nakapanghilakbot na tanawin ang tumambad. Ang driver ay patay na. Ang kanyang katawan ay naipit sa pagitan ng mga nayuping bakal, taddad ng sugat at halos hindi na makilala. Ang dugo ay nagkalat kung saan-saan, humahalo sa masangsang na amoy ng langis ng makina. Ang proseso ng pag-angat sa bangkay ng driver ay isinagawa ng may ibayong pag-iingat. Samantala, sinuri ng ibang grupo ang bahagi ng container o freezer van sa likod. Ang pinto ng container ay natanggal matapos ang malakas na banggaan na naglantad sa madilim at malamig na espasyo sa loob nito. Isang rescuer ang nagtutok ng flashlight sa loob at natigilan. Umatras siya ng ilang hakbang, ang kanyang mukha ay namutla sa takot. May tao sa loob, nauutal niyang sabi. Lahat ay nagmadali patungo sa container. Walang makapaniwala sa kanilang nakita. Sa loob ng walang laman na container, walang anumang karga, mayroon lamang isang bangkay. Ito ay isang dalagang napakaganda na may mahabang itim na buhok. Ang kanyang katawan ay nanigas na. Ang kanyang balat ay maputlang-maputla dahil sa lamig. Ang pinaka-nakakatakot at kakaiba ay nakasuot lamang siya ng isang set ng sexy lingerie na kulay itim. Talagang hindi angkop para sa nakamamatay na temperatura sa loob ng isang freezer truck. Ang katahimikan ay bumalot sa lugar ng insidente. Tanging ang huni ng hangin sa mga puno ng pino ang naririnig.
Ang simpleng aksidente sa trapiko ay nagbago at naging isang kaso ng karumal-dumal na pagpatay. Sino ang babaeng ito? Bakit siya nasa loob ng freezer truck sa ganoong kalagayan? At ang driver na namatay, biktima ba siya o maisala sa isang krimen? Isang serye ng mga katanungan ang lumutang na hudyat ng pagsisimula ng isang investigasyong masalimuot at puno ng misteryo. May layong humigit kumulang 1 kilometro mula sa nakagimbal na aksidente, sa isang maliit at payapang bahay sa bayan ng Plaridel, Bulacan, si Nanay Sita ay nakaupo at tulala sa harap ng kanyang simpleng almusal. Ang sinag ng araw sa umaga ay sumusilip sa bintana, tumatama sa pagod na mukha ng ginang na nasa edad 50. Wala siyang ganang galawin ang kanyang pagkain. Ang kanyang mga matang malalim ay nakatitig sa kawalan. Ang pag-aalala ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. Si Tatay Hernan, ang kanyang asawa, na nakapansin sa kakaibang kilos ng asawa mula pa paggising ay nagtanong, "Nay, bakit? Kanina ka pa tulala. Kain na tayo, kailangan pa nating pumunta sa bukid." Nagulat si Nanay Sita at lumingon sa kanyang asawa, ang boses ay nanginginig. "Tay, kagabi. Napanaginipan ko si Angel." Nagtaka si Tatay Hernan. Ano naman ang kakaiba doon? Nangungulila ka lang. Nadadala sa panaginip. Ang batang yon ay abala sa trabaho, madalang tumawag, pero hindi ibig sabihin ay may masamang nangyari. Hindi ito ordinaryong panaginip, tay, umiling si Nanay Sita. Ang kanyang boses ay paos sa pagpigil ng iyak. Ang panaginip ay parang totoong-totoo. Nakita ko si Angel na umuwi, nakatayo mismo sa may pintuan ng kwarto natin. Suot pa rin niya ang paborito niyang puting bestida, napakaganda, pero ang mukha niya ay napakaputla, walang kahit anong dugo. Nakatayo lang siya. Tahimik na nakatingin sa atin habang natutulog, hindi ngumingiti, walang sinasabi. Tuwang-tuwa ako at akmang babangon para tanungin, "Anak, kailan ka pa umuwi? Bakit hindi mo sinabi kay tatay at nanay?" Pero ang katawan ko ay nanigas, hindi ako makagalaw. Patuloy ko siyang tinatawag sa isip ko. Pero hindi siya sumasagot. Tapos, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa bakuran. Ang mga hakbang niya ay napakagaan. Wala akong narinig na tunog. Sa bakuran, ang hamog ay napakakapal at patuloy siyang naglakad papasok sa hamog na iyon. Ang kanyang anyo ay dahan-dahang naglaho hanggang sa mawala. Nang lumingon siya sa huling pagkakataon bago umalis, nakita ko ang mga mata niya ay basa. Parang umiiyak. Nagising akong may malamig na pawis. Ang puso ko ay kumabog ng mabilis. Napakalamig ng pakiramdam, tay. Ang lamig ay tumatago sa buto na nagpaparamdam sa akin ng hindi maganda, parang umuwi siya para magpaalam. Sa pakikinig sa kwento ng asawa, si Tatay Hernan, bagamat nakaramdam ng kaunting kaba, ay sinubukang magpakatatag para pakalmahin ito. Siya ang haligi ng tahanan. Hindi siya dapat magpakita ng kahinaan. Tama na yan, Nay. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ang panaginip ay bunga lang ng tulog. Siguro malamig lang kagabi kaya hindi mahimbing ang tulog mo. Ang anak nating yon ay matalino, maganda. Ang trabaho niya sa Maynila ay maayos, hindi posibleng may mangyaring masama. Sinubukan ni Tatay Hernan na iwaksi ito, pilit na ibinabalik ang asawa sa realidad. Gayunpaman, ang kutob ng isang ina ay nagsasabi kay Nanay Sita na mayroong talagang masamang nangyari sa kanilang kaisa-isang anak na babae. Itinaas niya ang mangkok ng kanin, ngunit hindi niya malunok, ang imahe ng kanyang anak sa panaginip ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Sakto sa sandaling iyon, narinig ang tunog ng sasakyan na biglang huminto sa tapat ng kanilang gate. Ang mag-asawa ay nagkatinginan ng may pagtataka. Sa maliit na bayang ito, bihira ang may sasakyang pumapasok sa eskinita ng kanilang bahay. Sinundan ito ng kumatok sa pinto, magalang ngunit may diin. Nagmamadaling binuksan ito ni Tatay Hernan. Sa harap ng pinto ay nakatayo ang dalawang lalaking nakauniporme ng Philippine National Police. Seryoso at formal ang kanilang mga mukha. Pakiramdam ni Tatay Hernan ay tumigil ang tibok ng kanyang puso. "Magandang umaga po, tama po ba na ito ang tirahan ni Namang Hernan at Aling Sita, ang mga magulang ni Binibining Angel Reyes?" Tanong ng isang batang pulis na may malalim na boses at bahagyang nag-aalangan. Tumango si Tatay Hernan, puno ng tanong ang puso. "Opo, kami nga." "Ano po ang sadya nila, sir?"
May ginawa po bang problema ang anak ko? Ang mas nakatatandang pulis ay humakbang pasulong. Ang kanyang tingin ay puno ng simpatya. Mag-usap po tayo sa loob, Nay. May mahalagang bagay po kaming kailangang sabihin. Si Nanay Sita, na nakarinig mula sa loob ng bahay, ay nakaramdam na parang tinutupok ang kanyang puso. Nagmamadali siyang lumabas. Pagkakita sa mga pulis, namutla ang kanyang mukha. Pinaupo sila ng 2 pulis sa mga upuang kahoy na lumana. Nanahimik sila ng matagal, tila pumipili ng mga salitang hindi gaanong masakit pakinggan. Sa wakas, humugot ng malalim na hininga ang batang pulis at nagsalita ng may hirap, Nay, ikinalulungkot po naming ibalita ang isang masamang pangyayari. Nagkaroon po ng isang seryosong aksidente sa Cannon Road at natagpuan po namin si Angel sa lugar ng pinangyarihan. Aksidente? Malubha po ba ang sugat ng anak ko, sir? Saang ospital po siya ngayon? Tanong ni Tatay Hernan na nanginginig. Sinusubukan pa rin kumapit sa manipis na pag-asa. Yumuko ang mas nakatatandang pulis. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. Hindi po naisalba si Angel. Kailangan po naming imbitahan kayo sa opisina para sa identification. Ang salitang i-identification ay parang masong humampas sa puso ng matandang mag-asawa. Ang mga tainga ni Nanay Sita ay nag-ugong. Ang masamang panaginip kagabi ay bumalik ng napakalinaw at nakakatakot. Ang anyo ng kanyang anak na naglalaho sa malamig na hamog ay biglang naging mapait na katotohanan. Hindi niya nakayanan ang matinding gulat. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nanghina ang kanyang katawan at nawalan ng malay. Natatarantang inalalaya ni Tatay Hernan ang asawa. Nakaawang ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumalabas. Tila gumuho ang langit sa harap ng kanyang mga mata. Ang panaginip ng kanyang asawa ay hindi lang basta panaginip. Iyon ay isang pamamaalam. Sa morgue ng pampublikong ospital sa Baguio, ang hangin ay napakalamig at tumutusok. Kinailangan ni Tatay Hernan na ipunin ang lahat ng kanyang lakas para akayin ang asawa na halos himatayin na. Ang matandang mediko-legal na may mukhang walang emosyon ay hinila ang puting kumot na tumatakip sa bakal na higaan. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Bagamat nalinis na ang bangkay, ang bakas ng trahedya ay nakaukit pa rin sa maganda, ngunit maputla at walang buhay na mukha ng dalaga. Hindi sumigaw si Nanay Sita. Bumulong lang siya ng mahina, Angel, bago muling nawalan ng malay. Ang tawag na iyon ay nabara sa kanyang lalamunan, higit na mas masakit kaysa sa libo-libong tangis. Iyon ay ang boses ng puso ng isang ina na nadurog ng pira-piraso. Si Tatay Hernan ay nakatayo na parang bato. Ang mga luha ng matatag na lalaki na sa buong buhay niya ay hindi umiyak ay ngayoy umaagos ng walang tigil. Ang kanyang paboritong anak, ang danga ng kanilang pamilya, ay nakahimlay na dito, malamig at tahimik. Matapos ang inisyal na proseso ng pagkilala, ang mag-asawa ay dinala sa opisina ng CID, Criminal Investigation and Detection Group. Kinailangan ng ilang sandali matapos pakalmahin ng mga pulis at bigyan ng mainit na salabat bago bahagyang kumalma si Nanay Sita. Nakaupo sa tabi niya si Tatay Hernan, mahigpit na hawak ang malamig na kamay ng asawa. Ang kanyang mga namumulang mata ay nakatitig sa kawalan. Si Police Major Dante Cruz, isang veteranong investigador, ay nakaupo sa kanilang harapan. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng pakikiramay. Nay, alam naming ito ay napakabigat na pagsubok. Ngunit para mapabilis ang paglutas ng katotohanan, umaasa kami na makakapagbigay kayo ng ilang impormasyon tungkol kay Angel. Ano man po ang inyong nalalaman ay malaking tulong sa investigasyon. Huminga ng malalim si Tatay Hernan, sinusubukang pigilan ang sakit na sumasabog sa kanyang dibdib. Nagsimula siyang magkwento, paos ang boses. Ang anak namin, ang buong pangalan niya ay Angelica Reyes, o Angel. Mula pagkabata, masunurin siya at napakagandang bata. Sir, lahat ng tao sa bayan namin ay pinupuri siya. Matalino siya sa eskwela. Taon-taon ay laging may dalang medalya. Ang pinakamalaking pangarap niya ay pumunta ng Maynila para maging modelo. Kami ay mahihirap na magsasaka lamang. Pero nang makita namin ang kanyang determinasyon, nagsikap kaming mapag-aral siya hanggang makatapos. Dugtong naman ni Nanay Sita, ang mga alaala ng kanyang pinakamamahal na anak ay umiikot na parang slow motion na pelikula.
Mahal na mahal niya kami. Sabi niya, Nay, pag marami na akong pera, ipagpapatayo ko kayo ng malaking bahay para hindi na kayo mahirapan. 4 na taon na ang nakararaan matapos ang high school. Humingi siya ng pahintulot na lumuwas ng Maynila para simulan ang kanyang karera. Sa umpisa ay napakahirap. Pinasok niya ang iba't ibang trabaho para mabuhay. Tapos, mga 2 taon na ang nakalilipas, tumawag siya at sinabing natanggap siya bilang modelo. Gumanda ang trabaho niya. Nakinig ng mabuti ang investigador, alam po ba ninyo kung saan nakatira si Angel sa Maynila o kung sino ang mga kaibigan niya? Malungkot na umiling si Tatay Hernan. Hindi po namin masyadong alam. Ang sabi lang niya ay umuupa siya sa isang maliit na apartment o boarding house doon. Ilang beses naming gustong dumalaw pero lagi siyang tumatanggi. Sabi niya, masikip at magulo ang lugar niya. Ayaw niya kaming maabala. Nangako siyang imbitahan kami kapag mayroon na siyang maayos na tirahan. Naniwala lang kami sa kanya. Paano naman po ang usaping pinansyal? Regular po ba siyang nagpapadala ng pera sa pamilya? Naman po, sir, mabilis na sagot ni Nanay Sita, tila nais patunayan kung gaano katagumpay at kabait ang kanyang anak. Mahigit 1 taon na, buwan-buwan ay nagpapadala siya. Minsan 200,000 pesos, minsan kalahating milyon. Sabi niya sikat na siya. Maraming brands ang kumukuha sa kanya bilang model kaya maganda ang kita. Dahil sa pera niya, naipagawa namin ang bahay na ito. Sa pagkarinig nito, ang mga investigador sa silid ay nagkatinginan. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot. Ang halaga ng perang ipinapadala ni Angel bawat buwan ay isang napakalaking halaga. Talagang hindi ito tugma sa kita ng isang freelance na modelo na hindi pa naman sikat na sikat. Malinaw na may ibang buhay. Isang ibang katauhan ni Angel ang hindi alam ng kanyang mga kawawang magulang. Ang buhay sa gabi, ang masalimuot na relasyon, at maging ang mga iligal na droga na natagpuan sa kanyang marangyang inuupahan, lahat ay mga lihim na naitago ng perpekto. Nagtapos ang pag-uusap nang iabot ni Tatay Hernan ang isang maliit na picture ni Angel na lagi niyang itinatago sa kanyang pitaka. Sa litrato, ang dalaga ay nakangiti ng maliwanag, ang mga mata ay malinaw at puno ng pag-asa. Ang larawan ng isang angel na mabait at inosente ay naipinta. Ngunit ito ay lalo lamang nagpakapal sa misteryo ng kanyang kamatayan at nagpahirap intindihin ang sitwasyon. Ang opisyal na investigasyon ay nagsimula ng mabilis. 2 bangkay, 2 tadhana, isang kasong puno ng liko. Ang unang direksyon ng investigasyon ay nakatuon sa kawawang driver na si Jojo Santos. Ang resulta ng autopsy ay nagkumpirma na sa dugo ni Jojo ay may napakataas na konsentrasyon ng kishabu, methamphetamine, na naging direktang sanhi ng pagkawala ng kontrol kaya nagresulta sa fatal na aksidente. Ang dashcam sa loob ng truck, bagamat wasak, ay nakuhanan ang mga huling sandali. Si Jojo ay nasa kondisyong balisa, sumisigaw ng wala sa sarili, at ang tanging ginawa ay apakan ang silinyador ng sagad. Ang personal na profile ni Jojo ay mabilis na nabunyag, siya ay isang taong halos walang-wala. May edad na 28, nagmula sa isang mahirap na komunidad ng mga mangingisda sa Navotas, ulila mula pagkabata, walang asawa o anak, at walang malapit na kamag-anak. Bago namatay, si Jojo ay nakatira sa isang barong-barong sa Tondo, Maynila. Nagtatrabaho bilang driver ng truck para sa isang pabrika ng damit. Gayunpaman, tinanggal siya 2 buwan na ang nakararaan dahil nahulian ng paggamit ng droga. Sabi ng mga kapitbahay, si Jojo ay mapag-isa, hindi nakikihalubilo at madalas puntahan ng mga siga na naniningil ng utang. Ang larawan ng isang adik na baon sa utang at walang trabaho ay napakalinaw. Pero bakit ang isang lalaki mula sa pinakamababang antas ng lipunan ay nasangkot sa isang influencer na sosyal at maganda? Ang pangalawang direksyon ng investigasyon, na siyang pinakaimportanteng susi, ay nakatuon sa biktimang si Angel Reyes. Iba kay Jojo, ang mundo ni Angel ay glamorosa at komplikado, sa social media man lang. Ang kanyang personal na Instagram account, na may mahigit 70,000 followers, ay isang marangyang larawan ng buhay na pinapangarap ng marami. Ginugol ng mga investigador ang maraming oras sa pagsusuri ng bawat litrato at status. Ito ay mundo ng mga magagarbong party sa mga high-end bars sa Quezon at Makati. Bakasyon sa Boracay at Siargao,
mga damit na designer brands, at syempre, hindi mawawala ang mga mapang-akit na larawan na nakabikini o nakalingerie. Malinaw na ang imahe ng key hot influencer ay kabaligtaran ng imahe ng mabait na anak sa kwento ng mga magulang. Sa likod ng mga ngiti at check-in sa mamahaling lugar, anong relasyon ang nakatago? Ang paghalughog sa tirahan ni Angel sa isang mamahaling kondominium sa Bonifacio Global City, Taguig ay nagbunga ng unang ebidensya. Ang kondo ay may mamahaling dekorasyon, ngunit parang ang lamig ng pakiramdam. Sa loob ng walk-in closet, sa tabi ng mga mamahaling gown, natagpuan ng mga pulis ang malaking halaga ng pera na nakatago ng maayos. Ang mas kawili-wili, nakakita sila ng isang maliit na kahon na naglalaman ng ilang tableta ng ecstasy. Ang tuklas na ito ay nagkumpirma na si Angel ay sangkot sa iligal na droga. At pagkatapos, lumabas ang pinakamahalagang ebidensya. Nakasiksik sa pagitan ng tumpok ng kanyang mga lingerie, natagpuan ng investigador ang isang bagay na siguradong hindi kanya, isang sinturo ng lalaki na gawa sa balat ng buwaya, may disenyong napaka-elegante at mahal. Ang presensya nito sa pribadong damitan ni Angel ay isang malaking tandang pananong, isang sinulid na hindi nakikita na nag-ugnay sa kanya sa isang misteryosong lalaki. Ang truck na may freezer ay natukoy na pag-aari ng kumpanya ng seafood processing na Yaman Dagat Inc. Ang direktor ng kumpanya, si Don Brandon Villafuerte, isang lalaking 38 taong gulang na may elegating itsura at matagumpay, ay ipinatawag para kunan ng pahayag. Sa harap ng mga investigador, si Brandon ay tila napaka-kooperatiba. Ipinaliwanag niya ng maayos na ang truck ay kasalukuyang nasa maintenance sa garahe ng kumpanya sa Valenzuela nang nakawin ito bandang -11 ng gabi noong -7 ng Agosto. Bilang ebidensya, ibinigay ni Brandon ang key footage na nagpapakita ng isang taong nakasuot ng itim, balot mula ulo hanggang paa, na pumasok ng palihim sa garahe at tinanggay ang truck. Sinabi niyang kinaumagahan, noong siya ay magre-report pa lamang sa pulis, nakatanggap siya ng tawag na ang kanyang truck ay naaksidente sa Cannon Road. Ang paliwanag ni Brandon ay napakalohikal at walang butas. Iginigit niyang hindi niya kilala ang driver na si Jojo Santos maging ang biktimang si Angel Reyes. Lahat ng pagsisikap ng investigasyon ay tila bumalik sa kawalan. Ngunit ang turning point ng kaso ay dumating 30 minuto lamang matapos payagang umuwi si Brandon Villafuerte. Habang ang team ng mga investigador ay nagpupulong ng may tensyon, 2 tawag sa telepono ang dumating ng halos sabay na nagbago sa lahat. Ang unang tawag ay mula sa Digital Forensics Team. "Sir, na-verify na namin ang pinagmulan ng crocodile skin belt," sabi ng opisyal na may masiglang boses. Ang sinturon ay binili sa isang luxury boutique sa Greenbelt 5 sa halagang mahigit ₱250,000. Ito ay limited edition na may special serial number at ang impormasyon ng bumili na nakatala sa sistema ay si Brandon Villafuerte. Ang buong kwarto ay tila napigil ang hininga. Sakto sa sandaling iyon, ang pangalawang tawag mula sa data recovery team ay tumunog. "Sir, na-recover namin ang huling mensahe mula sa theft card ng biktima. 12:00 ng tanghali noong ika-7 ng Agosto, nagpadala siya ng mensahe, 'Sundo mo ako ngayon,' sa isang disposable number." Agad na inilabas ang utos na suriin ang key sa tapat ng kondominium ni Angel at ang katotohanan ay nabunyag. Eksaktong 2:00 ng hapon ng araw na iyon, isang itim na kotseng Mercedes-Benz ang huminto sa harap ng building. Lumabas si Angel at sumakay sa kotse. Ang plaka ng mamahaling sasakyan ay walang dudang nakarehistro sa pangalan ni Brandon Villafuerte. Hulihin si Brandon Villafuerte, ngayon din. Ang utos ng hepe ng investigasyon ay madiin. Pero huli na sila. Nang salakayin ng special team ang mansyon ni Brandon sa Forbes Park, wala na siya doon. Tanging ang kanyang asawa na bata at maganda, na may mukhang inosente at naguguluhan, ang nagsabing ang asawa niya ay kakaalis lang para sa biglaang business trip sa Davao kaninang umaga. Ang pagtakas agad matapos kausapin ng pulis ay nagpapatunay ng iisang bagay, si Brandon ay direktang sangkot sa kasong ito. Agad na inilabas ang warrant of arrest sa buong bansa. Nagsimula ang pagtugi sa tusong direktor. Pinlano ni Brandon ang kanyang pagtakas ng maingat. Hindi siya pumunta sa DV, sa halip ay palipat-lipat ng sasakyan gamit ang bus, taxi, at lumipat sa iba't ibang probinsya para iligaw ang mga tumutugis.
Gayunpaman, pag may isinuksok may madudukot. Matapos ang 36 oras na habulan gamit ang high-tech tracking, natunto ng mga operatiba ng AC ang huling lokasyon niya, sa Batangas Port. Isang dapit hapon sa pier, nang si Brandon na nakadisgis ay akmang sasakay sa isang private boat patungo sa ibang isla para tumakas, sinorpresa siya ng mga otoridad. Brandon Villafuerte, arestado ka. Ang malakas na sigaw ng pulis ay nagtapos sa pagtakas ng masamang direktor. Sa malamig na interrogation room sa Camp Crame, nakaupo si Brandon Villafuerte. Ang kanyang mukha ay sinusubukan pang panatilihin ang lamig at kalmado. Napakalaki ng pagkakaiba sa kanyang damit na gusot at marumi matapos ang bigong pagtakas. Ang matagumpay na direktor na sanay na kontrolin ang lahat ay ngayon ay kailangang harapin ang 4 na pader at ang matatalim na investigador. Sa unang 3 oras, nanatiling tahimik si Brandon at hindi nakikipagtulungan. Paulit-ulit niyang sinasabi ang parehong linya. Sinset up ako. Wala akong kinalaman. Ninakaw ang truck ko. Naniniwala siya na sa kanyang katayuan at talino, makakalusot siya sa mga paratang. Si Major Dante Cruz, na namumuno sa interogasyon, ay matyagang nagbuklat ng mga dokumento. Hindi siya nagalit, dahan-dahan lang niyang inilatag ang mga hindi mapasusubali ang ebidensya sa mesa. Sabi mo hindi mo kilala si Angel Reyes, panimula ni Major Dante. Kung ganon, paano mo ipapaliwanag ang limited edition na sinturong ito na binili gamit ang credit card mo at natagpuan sa loob ng closet niya? Bahagyang nagulat si Brandon pero mabilis na kumalma. Baka nagkataon lang o may nagnakaw niyan sa akin at inilagay dyan para idiin ako. Nagkataon? Ngumiti ng sarkastiko si Major Dante. E paano naman ang footage na ito? Ang itim na Mercedes na may plakang nakapangalan sa'yo na sumundo kay Angel sa kondo niya noong tanghali ng August 7. Sakto matapos siyang makatanggap ng text mula sa isang disposable number. Na-trace na namin nung oras na iyon. Ang number na iyon ay aktibo sa area ng opisina mo. Nagsimulang tumulo ang pawis sa noo ni Brandon. Nanahimik siya, hindi makapagbigay ng paliwanag na mas kapanipaniwala. Ang labanang psikolohikal ay tumagal ng ilang oras. Ang mga investigador ay nagpapalitan sa pagtatanong, hindi siya binibigyan ng oras magpahinga, patuloy na diniin ang mga hindi tugmang detalye sa kanyang salaysay. Ang turning point ay nang ilagay ng isang investigador ang litrato ng mukha ni Angel na maganda ngunit nangingitim na sa morgue. Sa tabi nito ay ang litrato ng kasal ni Brandon kung saan ang kanyang batang asawa ay nakangiti ng masaya. Tingnan mo to, Brandon Villafuerte. Ito ang 2 babaeng nagtiwala sa'yo. Ang isa ay namatay sa karumal-dumal at hindi makatarungang paraan. Ang isa naman ay naghihintay sa bahay, umaasa sa asawang mahal na mahal niya. Ang pananahimik mo ngayon ay hindi lang krimen sa namayapa, kundi isang malupit na pagtatraidor sa nabubuhay. Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumusok direkta sa huling depensa ni Brandon. Tinitigan niya ng matagal ang 2 litrato. Nagsimulang manginig ang kanyang balikat. Matapos ang mahigit 1-0 oras na tensyon, ang demonyong nagbabalat kayong matagumpay na negosyante ay bumigay din. Hinawakan niya ang kanyang ulo, sumigaw, at nagsimulang aminin ang lahat ng kanyang krimen. Ang pag-amin ni Brandon ay tumitbak sa kanyang huwad na moralidad, nagbunyag ng isang kwentong hubad tungkol sa pagnanasa, pera, at pagkasira ng moralidad. Inamin niya ang relasyon nila ni Angel, isang samahan sa putikan ng kasalanan. Ang tingin ng lahat sa akin, nasa akin na ang lahat. Matagumpay na kumpanya, masayang pamilya. Ang asawa ko ay perpektong babae. Bata, maganda sa paraang dalisay, malambing at maasikaso. Ang pamilya ko ay pangarap ng bawat lalaki. Pero para sa akin, para itong lawa na payapa hanggang sa nakakabagot na. Naghahanap ako ng bagyo at ang bagyong iyon ay si Angel. Nakilala niya ito sa isang luxury bar kung saan si Angel ay hindi isang mahiyain na modelo kundi reyna ng party. Siya, isang lalaking may magandang asawa at mababait na anak, ay nahulog dito parang gamugamo sa apoy. Ang asawa ko ay liwanag at si Angel ang kadiliman, patuloy ni Brandon, ang boses ay puno ng obsesyon na may sakit. At gustong-gusto kong malunod sa kadilimang iyon. Kasama ang asawa ko, kailangan kong maging ulirang asawa. Pero kasama si Angel, nagagawa kong maging totoo, isang hayop.
Sa umpisa ay hindi siya pinapansin ni Angel, pero may sandatang ginamit si Brandon, pera. Halos 100,000 pesos kada buwan para lang sa luho. Mga designer bags, bakasyon sa mga 5-star hotels. Si Angel ay dahan-dahang napaamo ng gintong kulungan. Pero huwag ninyong isiping biktima siya, tumawa ng mapait si Brandon. Siya ang humila sa akin sa bangin. Kaunti lang ang alam ko sa shabu, pero si Angel ang nagturo sa akin kung paano gumamit para lumipad ng mataas. Siya ang nagkukusa sa lahat. Mula sa paghahanap ng supplier hanggang sa mga wild na laro sa kama. Sabi niya, pagsabog lang daw nararating ang ruro. Humihingi siya ng mga kakaibang posisyon at nababaliw ako doon. Ang relasyon nila ay walang pag-ibig, puro pera, droga, at sex. Nagdesisyon si Brandon na umupa ng isang private villa sa gilid ng Maynila, sa Antipolo, ginawa itong paraiso ng mga wild party. Siya at si Angel ay nagkukulong doon ng 2 o 3 araw, lunod sa sarap ng droga at sex na walang katapusan. Pagkatapos ay ikinuwento niya ang nakamamatay na gabi ng Agosto 7. Nang gabing iyon, parang mas high si Angel kaysa sa dati. Gaya ng nakasanayan, gumamit sila at nagtalik. Pero sa pagkakataong ito, kakaiba ang kilos niya. Sumisigaw siya at namimilipit ng mas matindi kaysa dati. Sabog din siya noon, kaya akala niya ay epekto lang ng gamot. Hanggang sa huli, sakto sa rurok ng sarap, biglang nanigas ang katawan ni Angel. Nagninizor ng matindi. Nanlalaki ang mata. Bumula ang bibig. Namatay siya sa ibabaw mismo ng katawan ni Brandon. Nawala ang epekto ng droga at napalitan ng matinding takot at panik. Ang tanging nasa isip niya ay, kailangan kong makalusot. Walang pwedeng makaalam. Ang karera, pamilya, lahat ay masisira. Naalala niya agad si Jojo Santos. Ang tambay na adik na naging tauhan ni Brandon. Tapat ito nitong mga nakaraan. Ang maitim na plano ay nabuo. Tinawagan ni Brandon si Jojo, binigyan ng detalyadong utos kung paano papasok sa garahe na parang magnanakaw para hindi makilala ng kamera. Pagkatapos ay imamaneho ang freezer truck papunta sa villa sa Antipolo para isakay ang bangkay ni Angel at dalhin sa branch ng pabrika sa General Santos City. Nang tanungin ng investigador kung bakit niya gustong dalhin ang bangkay sa Jensen, ang sagot niya ay nagbunyag ng kanyang pagiging posesibo na may sakit. Ayaw. Ayaw ko siyang ilibing o i-cremate. Napakaganda niya. Kahit patay na, napakaganda pa rin niya. Gusto ko siyang itago para sa sarili ko. Nagpagawa na ako ng isang secret freezer room sa pabrika. Balak ko siyang ilagay doon, i-preserve habang buhay para tuwing gusto ko. Pwede akong pumasok at titigan siya. Hindi na niya ako may iwan kahit kailan. Ang perpektong plano ay nasira ng adik na pinagkatiwalaan niya. Si Jojo, sa kalanguan, ay naaksidente at ibinunyag ang lahat ng krimen ni Brandon sa publiko. Isang serye ng mga maling desisyon na nag-ugat sa pagnanasa ang nagdala ng trahedya sa lahat ng sangkot. Sa araw ng paghatol, ang kapaligiran sa loob ng Regional Trial Court sa Quezon City ay napakapormal at mabigat. Si Brandon Villafuerte ay iginya sa upuan ng nasasakdal. Wala na ni katiting na bakas ng eleganteng at makisig na direktor noon. Ang naroon na lamang ay isang payat at lantang anyo na nakasuot ng dilaw na t-shirt ng mga preso. Ang kanyang mga mata ay malalim at walang buhay, resulta ng ilang buwang pagkakakulong at paghihirap ng kalooban. Sa hanay ng pamilya ng nasasakdal, ang batang asawa ni Brandon ay nakaupo at tulala. Ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pag-agos ng tahimik. Sa kabila, katapat ng lungkot ng pamilya ng maisala, naroon ang mas malalim na lungkot ng pamilya ng biktima. Si Tatay Hernan at Nanay Sita ay nakaupo sa katahimikan. Ang kanilang mga buhok ay pumuti na. Ang mga pagod nilang mukha ay mas lalong guhit ng dusa ng pagkawala. Ang kanilang tingin ay wala ng galit. Puro kawalan na lamang. Matapos ang mga formalidad, tumayo ang piskal o prosecutor ang may matatag at malakas na boses, binasa ang kanyang demanda, inisa-isa ang mga krimeng ginawa ni Brandon Villafuerte.
Batay sa resulta ng investigasyon at mga ebidensyang hindi mapasusubalian, ay dinedemanda namin ang nasasakdal na si Brandon Villafuerte sa mga seryosong krimen ayon sa Revised Penal Code at Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 bilang mga sumusunod. Pagpapanatili ng drug den o pagbibigay ng pasilidad para sa paggamit ng droga na nagresulta sa kamatayan. Ang nasasakdal ay naglaan ng lugar, pondo, at nag-udyok sa biktimang si Angel Reyes na gumamit ng droga na nauwi sa kamatayan. Desecration of a corpse o pambababoy sa bangkay. Sa motibong hindi makatao at kasuklam-suklam, plinano ng nasasakdal na ibiyahe at itago ang bangkay ng biktima para angkinin ng pansarili. Obstruction of justice. Matapos mamatay ang biktima, hindi nag-report ang nasasakdal, sa halip ay gumawa ng mga hakbang para iligaw ang investigasyon at pagtakpan ang krimen. Reckless imprudence resulting in homicide. Ang kapabayaan ng nasasakdal na ipagkatiwala ang truck kay Jojo Santos, isang adik na walang kakayahang magmaneho, ay nagresulta sa aksidenteng ikinamatay ng 2 tao. Ang ugali ng nasasakdal ay nagpapakita ng malalang pagkasira ng moralidad, pambabastos sa batas at sa buhay ng tao. Hinihiling namin sa kagalang-galang na hukom na ipataw ang pinakamabigat na parusa. Ang buong korte ay tumahimik. Sa oras ng depensa, inilatag ng abogado ni Brandon ang mga bagay na pwedeng makapagpagaan ng parusa. Ang pinakamatingkad, sa panahon ng pagkakakulong, ang pamilya ni Brandon sa ngalan ng nasasakdal ay kusang loob na nakipag-ugnayan at nagbigay ng malaking halaga ng key financial assistance sa pamilya ng biktima para sa burol at danyos. Higit pa rito, ginamit nila ang pera para ibili ng simpleng bahay at lupa sa probinsya sina Tatay Hernan at Nanay Sita para magkaroon sila ng maayos na tirahan sa kanilang pagtanda. Iniabot ng abogado ang isang sulat kamay na liham sa hukom. Ito ay sulat ng paghingi ng awa mula kina Tatay Hernan at Nanay Sita. Sa sulat, sinabi nilang ang sakit ng pagkawala ng anak ay hindi mapapaltan. Pero ayaw na nilang dagdagan ang puot. Hinihiling nila na bigyan ng awa ng batas ang nasasakdal para ang asawa at mga anak nito ay hindi mawalan ng ama habang buhay. Matapos mag-deliberate, tumayo ang hukom para basahin ang hatol. Ang boses niya ay umaalingaw-ngaw, matatag, pero nagpapakita ng sisiw ng pagkatao ng batas. Ang korte ay naniniwala na ang krimeng ginawa ng nasasakdal na si Brandon Villafuerte ay napakaseryoso, gumawa ng maraming krimen ng sabay-sabay at dapat tumanggap ng kaukulang parusa. Gayunpaman, isinasaalang-alang na sa panahon ng paglilitis, ang nasasakdal ay umamin at nagpakita ng pagsisisi. Lalo na at ang nasasakdal ay kusang loob na nagbigay ng kompensasyon sa pamilya at nakatanggap ng sulat ng kapatawaran mula mismo sa pamilya ng biktima. Ito ay mga importanteng bagay na nagpapagaan sa pananagutan. Matapos ang masusing pagsusuri, hinahatulan ng korte ang nasasakdal na si Brandon Villafuerte. 5 taong pagkakulong para sa paglabag sa Dangerous Drugs Act. 4 na taong pagkakulong para sa pambababoy sa bangkay. 3 taong pagkakulong para sa obstruction of justice. 11 taong pagkakulong para sa reckless imprudence resulting in homicide. Ang kabuuang parusa na dapat pagdusahan ni Brandon Villafuerte ay 23 taong pagkakulong. Ang pinal na hatol ay nabasa na, nagsasara sa isang kasong puno ng trahedya. Si Brandon ay muntik nang matumba kung hindi inalalayan ng 2 jail guard. Sa ibaba, ang kanyang asawa ay humagulgol ng malakas. Sina Tatay Hernan at Nanay Sita ay tahimik na inalalayan ang isa't isa palabas para umuwi. Ang kanilang matatandang likod ay nakayuko sa bigat ng lungkot na dadalhin nila habang buhay. Ang katarungan ay nakamit, ngunit ang sugat na iniwan ng krimen ay hindi kailanman tuluyang gagaling. Salamat sa pagsama sa amin sa pagtuklas ng kasong ito hanggang sa huli. Ang kaso sa Cannon Road ay isang matinding paalala sa ating lahat tungkol sa mapagpanggap na pamumuhay sa social media at ang pagbagsak dulot ng tukso ng material na bagay. Ang trahedyang nangyari kay Angel Reyes at sa salarin na si Brandon Villafuerte ay nag-ugat sa maling desisyon. Ipinagpalit ang dignidad para sa makamundong pagnanasa na panandalian lang. Sana ay lagi nating pahalagahan ang tunay na